Okay, crop guide, bitter gourd. Yan nga, ang palaya, bitter gourd. Unahin natin yung land preparation, narrow paths, help with irrigation and drainage. So, mayroong daanan ng tubig, no? Irrigation and drainage. So, ano ibig sabihin ng drainage? Yun yung daanan ng kapag bumaha, kailangan yung tubig ay hindi tumagal doon sa taniman. Ano yung irrigation? Kapag magpatubig ka. Bakit ka magpapatubig? Siyempre, kailangan nyo ng ampalaya. So, mayroon dapat kanal, no? O daanan ng tubig. So, pangalawa, nakalagay dyan, install trellis before transplanting. Ano yung trellis? Kasi nga yung ampalaya ay gumagapang, so kailangan may trellis. So, bago daw mag-transplant, ay kailangan nakabit na yung trellis. So, ibig sabihin, kasi yung sa seedling production ng ampalaya, ang kanyang itatagal doon sa seedling production na 8 to 10 days. So, ibig sabihin, habang nagpo-produce ka ng seedling ng ampalaya, kailangan ay naglalagay ka rin ng trellis o yung kanyang gapangan. So, mayroon trellis na ikaw yung gagawa, made of bamboo or kung anumang gapangan. Mayroon din namang nabibili na trellis. Nasa 1,000 plus yung presyo. 100 meters na yon. Or basta isang rolyo na siya. Okay, sa isang hektarya, mayroong 8,800 plants, no, sa isang hektarya. So, ito yung spacing. So, ang agwat ng ampalaya sa kanyang kapwa ampalaya per row. Ayan, kita nyo? 50 centimeters. So, ito yung ampalaya, papunta dito sa isang ampalaya. Pansin nyo, sa isang plat, yung papuntang ganyan, isang ampalaya lang yung nakatanim sa gitna. No, sa gitna lang siya. Hindi tulad ng solanaceous, talong, kamatis, sili. Sa isang plat ay dalawa. No, ito yung plat, dalawa yan. Pag sa talong, sili, okra, dalawa yun sila. Pero pag sa cucurbits, isa lang, ha? Nasabi ko na, 50 centimeters sa ang agwat ng ampalaya sa kapwa niya ampalaya. Okay. So, ano naman yung 50 centimeters na isa na to? Ito, no? Yan yung agwat ng isang plat papunta sa isang plat. So, parehong 50 centimeters. Ngayon, gaano kalawak yung isang plat? Ang lawak ng isang plat ay isang metro. 30 centimeters kapag tag-ulan, 20 centimeters kapag tag-init. Kasi hindi naman ganong mataas yung level ng tubig. Ngayon, ano itong sinasabing 2 meters? Ganito yan. Yung isang plat kanina nabanggit natin, 50 centimeters. Nabanggit natin, ha? Magkatabi sila. Pero, by pair kasi ito. Yung unang pares ng plats, 50 centimeters sa bawat isa. Pero yung pangalawang pares, mayroon siyang agwat na 2 meters. Kasi ang ibabaw niyan, nandoon yung trellis dito sa ibabaw. Diyan sa 2 meters na yan. Nandiyan yung trellis. Diyan dito ka maglalakad sa 2 meters na yan. Okay? Pansin nyo? Yan na yung kanyang spacing requirements. Ano naman itong nabanggit dito? So, every 2 meters, incorporate o maghalo ng 40 grams, 15, 15, 15. So, sa atin, walang 15, 15. Meron lang tayong 14, 14, 14. O yung tinatawag na complete fertilizer. Ihalo yon, yung 40 grams, kalahating lata ng sardinas. O hindi pa nga, nakarating sa kalahating lata. Kulang-kulang kalahating lata ng sardinas. Ihalo siya sa 3 kilograms manure. O
or kung mayroon tayong vermicast o yung manure ng kalabaw, baka, kambing, or baboy, 3 kilograms nun, hahaluan ng 40 grams ng complete fertilizer, tsaka ibubudbud sa ibabaw ng plat. Bawat ilan yan? 2 meters. So, bawat 2 meters. So, tatandaan, sa farming, huwag tayong umasa lahat sa lupa. Kailangan maghalo tayo ng organic, commercial fertilizer at saka organic fertilizer. No, wag naman ihaasa lahat sa lupa. Sa deposited soil nutrient, wag naman. Maghalo tayo ng manure. Okay, seedling preparation. Dahil yung ating ampalaya ay hindi siya direct, no? Mas maganda na yan ay ginagawa mo ng seedling. So ano itong substrate preparation? Yung ibang tawag dito ay planting medium. O ito dito sa atin ay substrate. Okay. So mayroong 1 to 2 parts soil. Isa o dalawang sako ng lupa, isang sako ng manure, at isang sako ng carbonized rice hull, CRH. Okay? Kung walang CRH or carbonized rice hull, pwede namang buhangin. Anong gagawin daw? Iinitin siya. Ano yung iinitin? 2 sako ng lupa, buhangin, at saka manure, 1 sako. So, bali 4 yun, no? 2 sako ng lupa, 1 sako ng manure, 1 sako ng buhangin. Pero mas preferable yung carbonized rice hull. Kung walang carbonized rice hull, yung decomposed na rice hull. Tapos, lulutuin. Bakit lulutuin? Para mamatay yung harmful microorganism. Saka, yun na yung iyong substrate. Ilalagay yun sa seedling tray. Okay. Tapos, ito pa, requirement sa farmer, yung greenhouse requirement dapat. Kung nagpa-farm ka, lalo na malakihan yung iyong farm, kailangan may greenhouse ka. Bakit? Para wala ka masyadong problema sa manok. Wala ka masyadong problema sa mga pagalagalang baboy, pagalagalang iba pang hayop. At saka, hindi ka masyadong problemado sa masyadong malakas na hangin, masyadong malakas na ulan. Okay? Ang malakas na hangin na paprotektahan ng greenhouse kasi lambat yung gilid. Yung masyadong malakas na ulan na paprotektahan ng greenhouse. Bakit? Kasi plastic yung ibabaw ng ating greenhouse. At saka yung plastic na nalalagay sa ibabaw ng greenhouse ay hindi plastic na ordinaryo lang. Yun ay UV plastic, ultraviolet plastic. Hindi yun nabubulok kaagad o napupunit kaagad pag naarawan. Okay, at saka depensa sa ulan. Pag naglagay ka doon sa seeding tray, yung ampalaya seed ay mayroong sowing depth na size of 2 seeds. Ibig sabihin, huwag mo masyadong ilibing ng gusto kasi hindi na siya tutubo. Nailibing mo na kasi ng gusto. Huwag naman masyadong mababaw. Kasi yung ugat hindi naman makapesto ng maayos kasi nga masyado siyang mababaw. Ano naman sinasabi dito? Soil moisture, magdilig sa umaga, huwag sa gabi. Sa umaga magdilig para maiwasan ang fungus attack. Kasi pinaprotektahan natin yung seed sa fungus attack. Kaya magdilig sa umaga para madali siyang matuyo. Huwag sa gabi kasi prone siya sa fungus attack kasi nga basa. Tapos walang araw. So tutubo, gaganahan ang pagtubo ng mga fungi. Kaya maganda magdilig sa umaga. At ang seedling production natin ay 8 to 10 days. So
So, 8 hanggang 10 araw. Pag sumobra na dyan, hindi na maganda. So, tandaan lang ha, 8 lang hanggang 10 araw. Sinasabi dito, reduce water unexposed to more sun. Ibilad sa araw yung seedling. 2 to 3 days bago ka mag-transplant. Ang tawag doon ay hardening. Ano ang tawag? Hardening. So, para i-training yung seedling sa araw. At i-training siya na wala masyadong tubig. Para pag nandoon na siya sa field, mas tiyak yung na siya ay mabubuhay, mas tiyak siya na siya ay sanay sa konting tubig at masanay sa mas maraming sunlight. Hardening ang tawag doon. 2 hanggang 3 araw na siya sasanayin. Konting tubig at maraming araw. Hardening ang tawag. Okay, fertilizer application. 3 abono yung ating nilalagay. Complete, itong kulay blue. Urea, itong kulay puti. And muriate o potash, itong kulay ano yan? Pula. Kasi yung ating muriate o potash or 0060 ay kulay pula. Ito, 40 days o 2 linggo na pagkatapos siyang matransplant. Lalagyan mo siya ng 5 grams na complete na at ihalo yon sa 5 grams na urea. 14 days na pagkatapos niyang malipat tanim. 28 days pagkatapos niyang malipat tanim, maglalagay ng pareho din. 5 grams na urea, 10 grams na complete. 28 days yon. So every 2 weeks yan. Ngayon, 42 days after siyang malipat tanim, iba na yung ilalagay mo. 5 grams na siya na muriate of potash at saka 10 grams na complete. Bakit nag-iba na? Kasi naghahanda na yung ating ampalaya na mamunga. Kaya naglalagay ka na ng muriate of potash. 56 days. Maglalagay ka na ng 5 grams na muriate of potash at 15 grams na complete. Ipaghalo yon. Kung wala masyadong ulan, ikuha muna sa tubig. Tunawin muna sa tubig. Pag sagana yung ulan, pwedeng granules doon malapit sa puno. Yan ang rule dyan. 70 days after transplanting, ang ilalagay mo na lang ay complete na lang. Bakit? Parang maintenance na lang yon. 84 days after transplanting. Yung day 80 dyan na, days after transplanting yan. Maglalagay ng 10 grams na complete. 98 days after transplanting, maglalagay ng 10 grams. And then 112 days after transplanting, maglalagay ng 5 grams. Halos patapos na ito. Okay? Ayan ang ating fertilizer application. May sinasabi dito, harvest fruits in the morning every 2 to 3 days. Pag-harvest ka ngayon, pahinga ng 2 hanggang 3 araw, harvest ulit. At ang kagandahan sa ampalaya, ang presyohan nito sa palengke ay hindi bumabagsak ng gusto. Sa ating market, dito sa ating bayan, ang pinakamababa niyan is 40. Hindi ko naalala na may panahon na yan ay nagiging 30. Wala. Pinakamababa niya is 40. So, ang ampalaya farming is a lucrative farming. Ibig sabihin, kikita ka rito ng husto. Kaya itong makasustento sa pangangailangan ng pamilya. Ibig sabihin, buhay na buhay yung iyong hanap buhay dito. Panalangin lang na walang signal number 2 or 3 or 4 na matake. Buhay yung pamilya dito. At ito ay 35 days lang. Pagkatapos mo siyang mailipat tanim, bunga na, pera na. Ibig sabihin, pwede mo siyang asahan talaga na bumuhay ng iyong pamilya. Pwede dito, pag nagtanim ka ngayon, ang advice is
palipasin mo muna ng 2 years or 1 year, saka ka magtanim ulit. Yun lang ang medyo disadvantage sa ampalaya. 1 year, pagkatapos mo magtanim, saka palilipasin mo yon. Kasi nga, matindi yung atake ng insekto sa tanim na ito. Malakas siyang kumuha ng pera, pero yung insekto na umatake sa kanya ay grabe naman. Okay, how to assure high yield to prevent infection from spreading sick plants, old crops, yung mga may sakit na halaman, bunutin ka agad. Yung mga dating halaman, bunutin ka agad. At yung mga damo, bunutin ka agad. No? And then, observe itong crop rotation. Nasabi ko na ito dati. Itanim muna yung sitaw, okra, kalabasa, mais, kalabasa. Kasi pare-pareho yung kanilang mga insekto. Pare-pareho yung management mo. Tanim muna yung mais, tapos sa gilid, itanim yung sitaw o yung okra. Para tinatawag kasi yung okra na side crop. Yung kita mo sa okra, yun ang pangtapal mo sa gastos sa labor. And then, pag medyo malaki na yung mais, itatanim yung sitaw. Para manumbalik yung sustansya. Kasi yung sitaw nagbibigay ng pataba sa lupa dahil yan ay legumes. Munggo, sitaw, yung lahat ng legumes nagbibigay ng sustansya. Pagkatapos mo magtanim ng okra, mais, sitaw, wag ulit yun ang itanim mo. Kasi naka-standby na yung insekto. Yung sakit, naka-standby na rin. Iba naman tanim mo. Ito yung itanim. Solanaceous, talong, kamatis, at sili. Iba naman yung insekto niyan. At saka mayroong sustansya na yung lupa kasi binigay na yun ng sitaw at iba pang legumbre or legumes. Pagkatapos mo ng talong, matanim ka ng brassicas, leafy vegetables, green and leafy vegetables. Kasi maliit kumonsumo ng sustansya ito. Okay, and then pagkatapos yan, itanim na yung mga cucurbits. Ampalaya is one of the cucurbits. Hanggang paulit-ulit. Huwag nating gayahin yung farmers na kalimitan nilang mali ay ganito. Pag tanim sila ng rice, puro na lang rice. Sa katagalan, yung ani pakunti ng pakunti. Bakit? Yung soil nutrient, sabi dyan, kaya ka nga magka-crop rotation, ang purpose, dalawa. Prevents build up of insect pests and diseases and then restores soil fertility. Puro rice. Mauubos ng sustansya ng lupa. Yan nagtatanim tayo ng sitaw, legumes, para manumbalik yung sustansya. Kung hindi ka nagtatanim, puro ka rice, puro ka mais, mauubos yung sustansya ng lupa. Hindi natin sinasabi na ibabakante mo yung lupa. No. Sinasabi natin, ikutin mo yung pagtatanim mo para yung soil nutrient manumbalik at para hindi mag-build up yung insekto. Kasi nga yung bawat grupo na ito, iba-ibang insekto yung umatake. Insekto nito, iba umatake dyan. Dito, iba yung umatake. Dito, so may iwasan yung build up, hindi magdadami ng gusto yung insekto. So yan para masigurado natin na mataas yung ating ani. Ano yung una? Damo, yung dating nakatanim, yung may sakit na tanim, tanggalin ka agad. And then, observe itong crop rotation. Safe and effective use of pesticides. Okay, yung pesticide na yan ay chemical or commercial, lason, or hindi siya lason, organic. Halimbawa, kung yun lang naman ay dinikdik na sili na hinaluan ng sabon, yun organic siya. O kung yun man ay chemical, parehong sundin itong apat na dapat tandaan. Wear protective gear, kumpleto, may mask, may face shield, may covering yung katawan, may boots.
Good weather, para iwasang malanghap yung chemical. Good nozzle, para tiyakin na yung chemical o yung organic fertilizer, organic insecticide, organic fungicide, nalalagay talaga doon sa mga halaman. At wash after spraying. Wag kumain, wag uminom na hindi ka nagugas ng maayos. Kinds of insects. Anong umatake sa ating ampalaya? Whitefly, aphid, caterpillar, and then fruit fly. Uod doon sa ampalaya. Dahil bakit nagkaroon ng uod? Kasi nangitlog doon yung fruit fly. So 1 and 2, anong tinutukoy dyan? Yung whitefly at saka aphid. Number 3, anong tinutukoy dyan? Caterpillar. Number 4, tinutukoy dyan ay fruit fly. Okay. Ano yung mga gamot? Ito yung mga gamot. Fipronil. Ano yung kaya niyang patayin? Whitefly, aphid. Hindi niya kayang patayin si caterpillar, hindi niya kayang patayin si fruit fly. Lambda, cyhalothrin, karate. Kaya niya patayin sa caterpillar, si aphid at saka si number 1, sino? Whitefly. At saka kaya niya patayin si caterpillar. Hindi niya kayang patayin si hindi niya kaya. Okay, Dinotipuran, Starkel. Kaya niya patayin si whitefly at saka si aphid. Hindi niya kaya si caterpillar, pero kaya niya si fruit fly. Thiamethoxam, kaya niya patayin si whitefly at saka si aphid, kaya niya si fruit fly. Hindi niya kaya si caterpillar. Okay, kayo na yung, alam na niyo yung kasunod diyan. Ang pamilya ng Fipronil, 2B. Lambda cyhalothrin, pamilya ng insecticide ay 3A. Itong Dinotipuran at Thiamethoxam, parehong magkapamilya at saka imidacloprid. Pareho sila ng pamilya. Mamili ka lang ng isa dyan. O kung gamitin mo sila pareho, wag silang isabay. Para maiwasan ng resistance. Baka maging immune ang insekto sa sakit sa chemical na yan. Pag inisprehan mo, nagsasayang ka lang ng pera, hindi naman sila namamatay. Kasi sanay na. Kaya paikot-ikutin yung pag-spray. Yung mga prutas na tinamaan, huwag pabayaan na nandun pa rin. Kunin yun. Ano pa? Reduce spraying 40 days after transplanting. Ibig sabihin, pagtanim mo hanggang 40 days, kung kaya, huwag ka muna mag-spray. Kasi malakas pa naman yung resistensya ng tanim. Kaya niyang depensahan yung kanyang sarili. Huwag spray ng gusto, 40 days, pagkatapos siyang matanim. Malakas pa naman yung kanyang resistensya. Kaya niyang labanan sa sarili niya yung insekto. Yung 40 days above, saka ka na mag-spray kasi medyo mababa na yung resistensya ng ampalaya. Yun ang dahilan nun. Saka mo siya alalayan ng spray, kunting alalay na ng alaga. Ano naman itong mga insekto? Sakit. Downy mildew, powdery mildew, Scospora, leaf spot, virus. Maganda na pumili ng variety ng buto na matibay sa virus. Kasi ang virus, pag inatake ka niyan, sino ba may dala ng virus? Insekto. Pag inatake ka ng virus, ay wala na, tagilid ka na. Andun na yung ang laking pagkakataon na ikaw ay malugi na. Kaya pumili ng variety na matibay sa virus. Yung downy mildew, powdery mildew, uso yan kapag tag-init. Tapos uulanin, malakas yung hamog sa gabi. Okay. So, dalawa yung ating fungicide. Preventive yan, at saka
curative. So, chlorothalonil, yan ay preventive, broad spectrum. Ibig sabihin, halos lahat ng sakit kaya niyang solusyonan. Okay. Mancozeb, preventive siya. Ibig sabihin, wala pa yung sakit, mag-spray ka na. Para isahan yung gastos, isahan yung pagod, ihalo siya sa mga foliar fertilizer. Kung nag-i-spray ka, ihalo na siya doon. Broad spectrum siya. Azoxystrobin, preventive siya plus curative. Kaya niyang gamutin itong dalawa. Powdery mildew at saka downy, powdery mildew lang. At saka Sescospora, leaf spot. Pero ang sabi dito, spray mo lang siya 4 times. Hanggang 4 na beses ka lang. Bakit? Nagkakaroon ng resistance or immunity. Propamocarb, preventive and curative. Ang kaya niya ay downy mildew. Ang Simosaxnil curative, ang kaya niya ay downy mildew. Okay? Pero sabi dito sa remark, tank mix with preventive. Ihalo mo yung Simosanil sa chlorothalonil at Mancozeb. Ihalo siya doon. And then, metalaxyl, preventive siya at curative. Ang kayang solusyonan ay downy mildew, high risk of resistance. Ibig sabihin, hanggang 2 beses ka lang gumamit ng metalaxyl. Okay? Pansin nyo sa virus, wala siya halos gamot. Patayin mo yung insekto na sanay ng virus. Kaya nga, ipanalangin na itong virus na to, wag naman sana yan ang matang. Yung magandang, kaya nga sinabi ko kanina, yung buto na itatanim ay dapat resistance, may intermediate resistance sa virus. No? Nabibili sa palengke, wag sa kwan, yung alam kong matibay sa virus yung Mistisa F1. Matibay yun sa virus. Kahit atakihin ng virus yan, makakaani ka pa rin. Hindi ka malulugi. Kasi yung ibang variety, lalo na yung OPV, open pollinated variety, pag inatake ng virus yon, patay ka na. Lalo na kapag hindi mo nabantayan. No? Dapat, pag ganito na itsura ng dahon, bunutin mo na yan. Patayin mo na yan, sunugin mo na yan. Okay?